May problema siya. Oo. Kasi, apparently, ay nanonood ang ICC. Sabi ng ICC, the office's investigations are built from a wide range of sources. ICC to, mga kotsero. ICC ang nagsasabi. They can encompass Article 15 communications, information from states, international partners, and civil society, open source information, and the direct collection of evidence by the office, including, mga kotsero, interviews with witnesses. Ayan. So marami daw silang pwedeng pagkuhaan ng ebidensya. Ayan ang sinabi ng ICC. In this light, the office of the prosecutor doon sa ICC, follows developments in the Philippines closely as to their relevance for its ongoing investigation. Eto na nga. So, ibig sabihin, mga kotsero, ang ICC ay nanonood sa mga hearing. Nako, mukhang a-absent na si Digong. Mukhang a-absent. Mukhang hindi na siya a-attend ng mga hearing, guys. Naikinikinit ako na. Mukhang hindi na siya a-attend sa mga hearings moving forward. Swerte na lang kapag umattend pa siya. Pero parang hindi ko na i-imagine na a-attend pa siya. Ang laking kapalpakan kasi nung ginawa niya nakaraan eh. Malalang kayabangan, mga kotsero. Sa sobrang kayabangan niya, akala niya mailulusot pa rin niya yung mga statements na binitawan niya noong nakaraan. Mukhang malabo na. Hindi na niya mailulusot, guys. Hindi na ubra dito yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa na hindi joke lang. Alam niyo naman si Presidente, palabiro yan. Hindi na ubra, Hindi na because again, mga kotsero, the ICC, yung mga testimonya na inilabas sa Senado ay under oath. Under oath, meaning, mga kotsero, ito ay subject to the penalties of perjury. Pwede siyang makontempt. A perjurious statement mentioned in a hearing in aid of legislation can be a subject for contempt. Ibig sabihin, pwedeng ma-detain si Digonggong sa Senado. Pag sinabi niyang, joke lang yan, hindi, wala. Pinapaandaran ko lang kayo eh. Ang problema, matapang ba si Coco Pimentel? Kaya ba niyang i-cite in contempt? I'm sure si Risa Ontiveros will cite Digong in contempt. Pero she can only propose. It is the chair of the committee who has to decide. And to be seconded by by a peer or by another senator. Hindi na mailulusot ngayon yan sa, hindi, pinapaandaran ko lang kayo. Pinapaandaran mo ang mga kotsero. Naalala niyo yung ginawa ni Bato de la Rosa kay si Picoy. Ayun, si Picoy. Di ba naalala niyo yun? Ganun yung ginawa ni Bato de la Rosa. Oh. Pinapaandaran ko lang naman si Mendoza para maimbita ako dito sa Senate hearing. Anong ginawa sa kanya? Nagsisinungaling ka pala dito sa sa Senate hearing. I cite you in contempt. O tapos kinontempt din ni Jinggoy Estrada. Ayun, na-contempt. Detain. So mga kotsero, ganun din ang pwede mangyari kay Digong. Kaso, ang tanong, mga kotsero, kaya ba nila gawin? Kung babalik si Digong at sasabihin niya, hindi, joke lang yung statement. Okay. So, that's already perjury. Pagsisinungaling yan. Si Morales. Oo. Sabi ko na, para may mali sa Mendoza eh. Si Morales. Ngayon, habang ongoing yung hearing, nanonood daw si ICC. Pinapanood daw niya lahat. Meaning, mga kotsero, etong si ICC ay malamang sa malamang meron ng ebidensya. Malamang sa malamang, etong si ICC, may kopya na rin ng transcript ng hearing. Oo. At yan po ang kinumpirma ni former Senator Trillanes. Oo. Kinumpirma niya yan. Sabi niya, na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing. Hindi naman na kailangan is-mail yan. Pwede nang i-email yan. Sa malamang PDF copy lang yan.
Tapos translated pa into English. Ay, ang sakit. Oo. Kung saan maraming inamin si Evil Dutz tungkol sa EJK. The pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on and were duly received. So, ibig sabihin, mga kotsero, noon pa pala, isinumite ng Quadcom yung kanilang mga yung result, yung partial committee report siguro ang ipinadala nila sa ICC. So meron na silang kopya si ICC. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on. Ayun yung sinabi ni Trillanes. So what does that mean? Ibig sabihin, mga kotsero, meron ng ebidensya doon sa galing sa complainant. May ebidensya na nanggaling sa complainant. Yun yung kanilang judicial affidavit, yung isinusumite ng mga complainant. Tapos, meron na silang ebidensya galing sa kanilang sariling investigation. Di ba yung kanilang mga hearsay, so galing sa mga dyaryo, etc., etc. Okay. Meron na silang ebidensya galing sa Quadcom. Importante ho yung sa Quadcom, mga kotsero. Bakit? Kasi yung sa Quadcom po, ito ho, yung nagbibigay patunay. Ito ho yung nagpapatunay na ang war on drugs is a state-sponsored crime. State-sponsored. Ibig sabihin, ito ay sa gobyerno nang galing. At ang magpapatunay po na ito ay galing sa gobyerno ay yung testimonya tungkol sa reward system. Yun ho ang ebidensya na it is state-sponsored. Diba? May video si Bato, sinabi niya may reward sila. Si Bongo, inamin niya na may reward na ipinapamigay. Si Digong mismo, nagsabi na patayin ang mga pusher. It seems, si ICC has all the evidence they need already. It's just a matter of time. Mga kotsero, one of these days, malamang lalabas na ang ICC, ng warrant of arrest ng ICC. It's just a matter of time. Bilang lang kayo ng konting panahon. Sabihin natin mga 3 to 4 months just to build the case and to contact itong si Interpol. And of course, ito pa pala ang isa sa mga pinaka-importante. So yung state-sponsored criminal activity through the Quadcom at yung admission ni Digong sa Senate. Yung dalawang yan. Yung dalawang yan ang susi, guys. Legit. Before December daw, sabi sa ANC. That's possible. That's possible. Kasi alam nyo, they already have a case. Buo na ho yung kaso. May confession. Nakita yung sistema. Nakita yung conspiracy. Importante ho yung conspiracy. Nakita mo yung conspiracy. Nag-uumpisa kay Digong, bababa kay Bongo, tsaka kay si Digong, baba kay Bongo, tsaka kay Bato de la Rosa. Si Bongo, sa pamamagitan ni Muking, ang naglalabas ng pera. Through Leonardo. Di ba? Kay Leonardo sa ilalim. O tapos si Bato de la Rosa naman, siya ang nag-i-implement ng tokang. Mga kotsero, may kaso na sila. Pwede na silang mag-file. Actually, kahit dalhin mo yan dito sa Pilipinas, kahit kasuhan siya sa Pilipinas, may kaso na, pwede na siyang kasuhan maski sa Pilipinas. Ang kailangan na lang gawin ni Presidente, utusan ang DOJ na imbestigahan yung mga claims na sinabi sa lower house tungkol sa drug war. Yun na lang ang kailangan gawin ni Presidente dyan. After nun, pwede nang mag-recommend si NBI na mag-file ng kaso sa Ombudsman. Pwede sa Ombudsman. Diretso Sandigan Bayan yan. OSG, Office of the Solicitor General, kung gobyerno ang maghahabla. Ito ngayon yung konteksto kung bakit nagsalita ng ganito si Digong. Ano ba yung sinabi ni Digong? Papakita ko sa inyo. Pinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos laban sa tirada ng kanyang anak na si VP Sara. At kasunod ng mga tirada ni Digong noon kay BBM, sinabi niya ngayong wala na pala ito o wala ito sa narco list. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Hindi
Pinabago kay dating Langya kayo. Pangulong Rodrigo Duterte kapag binabanatan at tinatawag na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Sa prayer rally nga niya sa Davao noong Enero, sinabi rin ni Duterte na nasa narcolist na dati pa ang presidente. Nung Tama yan. ako'y mayor, Yan yung PIDEA leaks eh. pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Oh. Binuweltahan na siya dati ni Marcos at sinabing epekto lang ng fentanyl ang mga sinasabi ni Duterte. Pero sa press con kahapon matapos sumarap sa pagdinig ng Senado sa war on drugs, natanong ulit ang dating Pangulo tungkol dito. Ayon kay Digong, wala naman daw talaga sa narcolist si PBBM. Kung nandyan yung pangalan niya, I would have voiced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, wala. In fairness to the President ko lang. Anong sabi? Wala. In fairness to the President, wala ang pangalan niya dyan. Nakakagigil. Oo. Kaya ko kailangan ikwento yung konteksto ng pinanggagalingan ngayon ni Duterte kung bakit siya nagsasalita ng ganyan. Bakit? Kasi malapit na siyang maipit. Ang ending din pala niya, babalik siya sa presidente para humingi ng tulong. Pagkatapos niyang bira-birahin, pagkatapos niyang i-distab dahil natatakot sila sa ICC, ngayon lalapit sila para lumakas ulit sa presidente. Lumalalang iringan ang dating unit team ni Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero kahit ang dating Pangulo, ipinagtanggol si Marcos sa birada ng anak na hindi ito marunong mamuno. I may have to disagree with my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Bukod sa isyu ng anak at ni PBBM, sinagot din ni Duterte sa press con. medyo ang tigas ng mukha ni Digong doon no? Sabi ni Digong. Siguro, ang expectation ni Sara Duterte yung tatay niya. Oo. So ibig sabihin, sige, in other words, mga kotsero, ibig niya sabihin, ako kasi yung standard ni Sara. Kaya siguro iniisip niya mas magaling na hindi na-meet yung expectations ni BBM. Oo. Baka kasi ako yung standard Ako yung standard. Ako yung mas magaling tigas naman ang mukha talaga na Digong. Tuloy natin. Nakapagyabang pa. Ang magiging plano niya kung makabalik ulit bilang alkalde sa Davao City. Peace and order pa rin daw ang priority niya. Uubusin daw niya ulit ang mga nagpapakalat ng droga sa lungsod. Either you swim or you run. I do not give a get out of Davao or you die. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News. Yun na yung konteksto nun. Kaya ngayon, nambubudol na naman tumatandang to. Sinisigurado niya na, baka naman kung makukumbinsi ko, siguro kung mapapakita ko kay Presidente na, kaya kong kontrolin ng mga DDS, kaya ko silang pigilan na magkomento sa kanya at suportahan siya ulit, baka magkaayos at protektahan ako ulit. Baka yun ang tumatakbo sa isip. Ipit na siya Ipit na kasi siya. So, I'm pretty sure, kaya siya nagsasalita ng ganyan, ay para makapangbudol ulit ng suporta. Sana hindi kagati ni Presidente. And I'm pretty sure na the President knows better. I'm pretty sure the President knows better. Alam niya yan. Alam niya kung kailan siya binubudol, alam niya kung kailan siya nilalaro, and I'm sure si Presidente will also do the same. Makikipaglaro din siya. Ganun ba? Laro lang tayo. Sige, kaya ko rin naman laruin yan. Bakit? Again, mga kotsero, naglabasa na po ang mga ebidensya. Hindi na ho niya kakayanin. Sa sobrang takot nila sa ICC, netong grupo ni Digong, ano ang ginawa nila? January 2024, nag-umpisa sila ng kanilang hakbang na maisug. It is a destabilization movement. Konti na nga lang, para na silang CPP, NPA. Wala lang silang, baka meron silang private army kasi may death squad sila at may angel of death. So malamang sa malamang may private army sila.
Nung inumpisahan nila yung maisog, ang objective nun, mga kutsero, ay number one, siraan si Presidente para mawala ng tiwala ang taong bayan sa kanya. Yun yung una nilang goal. Pangalawang goal ay makapag people power ulit. Yun yung pangalawang goal. Kaya nga every Friday, nandun pa rin sila sa EDSA eh. O, nakakapag people power na ba? Wala. Walang people power. Hindi umubra. Gumamit ng mga generals, hindi umubra. Nag-imbento ng Marcos Bangag, hindi umubra. Nagkaroon ng pulburon video, hindi pa rin umubra. Walang kumagat eh. Kasi masyado kasing obvious. Masyadong obvious na kasinungalingan. So hindi nag-take off yung kanilang hakbang na maisug, ano yung next na ginawa nila? Resignation ni Sara Duterte. Plan B. Akala nila yung suporta kay Sara Duterte solid. But it's not. Hindi ho solid ang suporta kay Sara Duterte. Ang suporta ko kay Sara Duterte, majority of it ay galing sa mga loyalists, sa mga Marcos supporter. Napaso sila. Nagkamali yung kanilang political strategies kung sino man. Mali siya ng basa. Ano nangyari? Bumabagsak si Sara sa surveys. At significant ang kanyang pagbagsak. 7%, 11%, 20%. Bagsak eh. Lagapak talaga eh. Tapos, unti-unting nauubos sa mga DDS. From 16%, naging 15% na lang. Tapos, sa mga pro-admin, from 35%, naging 36%, naging 38%. Ano nangyayari? Kabaliktaran ng plano nila yun nangyayari. Habang binabakbakan nila sa Presidente, lalong lumalakas ang suporta sa kanya. Eh ngayon, mga kakotsero, na-realize nila yung kanilang pagkakamali. So, how do you make up for that mistake? Paano mo mababawi ngayon yung kanyang pagkakamali? Balik ka sa kanilang good graces. Go back to their good side. That's the only thing they can do. Wala na sila ibang pwedeng gawin. Naglilipatan yung mga bubulagers nila, yung mga DDS bubulagers, naglilipatan isa-isa. Yung isa nga, nabulilyaso yung paglipat eh. Wala. Ang tanong na lang ngayon, will the president still go back to the good graces? Papabayaan pa ba niya na makabalik sa good graces niya ang mga Duterte? Hindi natin alam. Hindi ko naman alam kung paano tumakbo ang presidente. Kung paano siya mag-isip. Pero we can predict. Most probably he will. But alam nyo, he's also not stupid. Hindi siya angat. Hindi siya angat. So, I'm pretty sure na kapag tinanggap niyang muli itong mga DDS nato, itong mga Duterte nato, ay medyo may ano na yan. Medyo may distansya na yan. Hindi na yan yung katulad dati. Oo. Hindi na pwedeng bumalik sa dati. Oo. Walang ganun. Walang ganun, guys. Walang ganun. Hindi na pwede bumalik sa dati. I think panahon na rin para mag-file ng kaso laban kay Duterte sa Pilipinas. Huwag na natin hintayin sa ICC tulad nitong balita na. Pwede na raw magamit na basehan ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Senado para kasuhan siya. Pero ayon din sa ilang kongresista, mas mabuting sarili nating korte ang magkaso sa dating Pangulo at hindi ang ICC. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. I alone take full legal responsibility sa lahat ng nagawa ng mga pulis pursuant Buti to naman. my order. Game, pakulong ka na. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang pag-aming yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng Senado kaugnay sa war on drugs, maaari raw magamit na basehan para kasuhan ang dating presidente. Ayon kay House Quad Committee Co-Chairperson Benny Abante, posibleng nilabag ni Duterte ang Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Sa Section 10 ng naturang batas, nakasadang command responsibility. Ibig sabihin, may Command pananagutan ang isang leader kung may ginawang krimen ang kanyang tauhan, lalo na kung alam niya ito pero hindi pinigilan. What we witnessed during the former president's testimony was a shocking normalization of brutality, a normalization of death, and a disregard for due process
that has infected our legal institutions. Hamon ni Abante kina Duterte at Senator Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong nakaraang administrasyon. Humarap din sila sa Kamara kung matapang talaga sila at naninindigang wala silang Correct. kasalanan. Tama yun. Sa kabila niyan, Correct yun. Alam nyo, tama yun eh. Kung talagang matapang, si Digong at saka si Bato, harap-harap din sa Quadcom. Hindi pwedeng doon lang sila sa hearing na pabor sa kanila. Kala ko ba kayang-kaya na ipaliwanag yung mga sarili nila? Dapat ganun, harap-harap Abante din. at isa pang chairman ng Quadcom na si Laguna Representative Dan Fernandez, hindi pa rin sila pabor na manghimasok ang International Criminal Court o ICC sa ginagawang investigasyon. Maliban na lang daw kung mabigo ang Department of Justice sa kanilang mandato. Kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So I think it's really up to the DOJ to do their work. May pasaring din si Fernandez sa sinabi ni Senator Bato na nagbibiro lang ang dating Pangulo nang sabihin nitong meron ngang Davao Death Squad. Tapusin na po natin yung mga joke-joke kapag once na nagsabi ka Tama. na. That's it eh. Tapos na po yung era na yun. Dapat ayusin Correct. po natin. Para naman kay House Quadcom Overall Chairperson Ace Barbers, dapat pag-isahin na lang ang ginagawang investigasyon ng Kamara at Senado Agree. tungkol Tama sa rin drug yun. war. Dapat doon pa yan eh. Meron tayo ng isang investigation na parallel, sabay kami. Sa akin kasi, it's better, it's faster, it's more comprehensive perhaps because nandun kami lahat. We can ask questions directly to the witness. Correct. Hindi naman Tama yun. maiwasan Agree ako kay mapuna ng Kong ilan Barbers. ang inasal ng dating Pangulo sa pagdinig kahapon sa Senado. Sandamakmak ang binitawang mura ni Duterte na sinaway naman ni na Senator Risa Hontiveros at Coco Pimentel. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, tama lang na pinatigil ng Senado ang mga pagmumura ni Duterte. Magandang na-point out yun ni Senator Risa dahil Tama. ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Naisipin nating okay lang yon. Hindi okay yon ha. Nagbabalita mula sa Hindi talaga okay Frontline, yun. Marian Enriquez. Ayan. So, mga kotsero, agree ako doon kay sa sinabi ni Congressman Barbers. Sana, ano na lang nila. What do you call this? I-bycam na lang nila yung hearing. Oo, kasi I think mas magiging beneficial sa lahat ng Pilipino kung bycam ang hearing eh. So mas magandang i-bycam na lang yung hearing. Agree ako doon. I-bycam na lang para hindi sayang yung oras. Sayang oras natin, guys eh. Sayang oras natin. Kasi dalawang committee pa. Tapos dalawang committee report. 'Di ba? Dalawang committee report 'yan eh. 'Di ba? Justice delayed is justice denied. So kailangan na nating ano 'yan. I-bycam. Tapos saka i-file ng kaso sa korte. Alam niyo kung bakit? Kung bakit kailangan muna yung mga hearing? Kailangan makukuha ng ebidensya. At yung ebidensya na 'yan, hindi yan lalabas on its own. Lalo na ang nililitis ay isang tao na may kapangyarihan. Someone with power. Oo. God bless everyone. Bye. See you. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?